tinigil ko po yung paggamit ng dog food. Feeling po natin malakas at magaling din po yung magiging performance nila. Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po muli dito sa ating munting manukan. Ako nga po pala si King, breeder, owner, handler at gapper po ng personal nating mga warrior. Ngayong araw po mag-share lang po ako at magbibigay po ako ng konting opinion ko tungkol po sa paggamit ng dog food, kasi marami po ako nakikitang content ngayon na tungkol po sa paggamit ng dog food. Yan, actually po 2005, 2006 pa lang po sinubukan ko na pong gamitin yan. Syempre noong mga panahon na yon ay hindi pa naman po gumagana yung mga clinic eye natin, lalo na yung mga matatagal na sa industriya ng sabong. Panigurado po yung mga clinic eye po ng mga yan talagang aktibo na. Ibig ko po sabihin sa clinic eye po, yung po yung kakayanan ng isang magmamanok na makita yung mali sa kanyang alaga. Nadedetect niya po agad kung may mali ba o ano na po ba yung nangyayari sa sa alaga niya. Nung panahon na yon, mga beginner po tayo, kaya hindi po natin napapansin yung mga ganung bagay. Tsaka tuloy lang po tayo kasi nakukondisyon po yung utak natin na kapag maganda at masustansya at masasarap yung pinapakain natin sa mga alaga natin, feeling po natin malakas at magaling din po yung magiging performance nila. Which is po na hindi po pala totoo. Ayan, bali tinigil ko po yung paggamit ng dog food noon sa kadahilan ng yung manok ko po na pinagmamalaki, na pinapakain ko ng dog food at masasarap na mga pagkain, dinala ko po sa kaibigan ko nagmamanok din, small time din. Umaalis sa umaga, nagpapakain, aalis, pupuntang trabaho, uwi sa hapon, magpapakain. Parang regular na backyard breeder. Ang pagkain niya lang po sa manok niya 50% na pellet, 50% na cracorn. Pero po nung naka-spar po ng manok natin yon, dinala ko po sa kanya yung manok ko. Siyempre na po tayo, parang condition po tayo na mas magaling yung manok natin kasi special po yung pagkain, pero ang kinalabasan po mas nagulpi pa po yung manok natin. Wala pong nasa yung manok po niya, malakas mamalo, may snap, magaling yung reflexes, parang basta magaling yung manok niya. Yung manok po natin wala, hindi po ganon. Hindi po natin na-achieve yung ini-imagine nating maging hindi ko po na-achieve yung ini-imagine kong magiging performance ng manok ko pag binigyan ko po ng dog food. Doon ko po napatunayan na importante po talaga na mas mag-invest po tayo sa bloodline. Mamili po tayo ng bloodline na aalagaan natin. Mamili po tayo ng mga winning line. Mamili po tayo ng mga body structure na gusto natin na meron yung aalagaan natin. At mamili din po tayo ng fighting style na pasok po sa natin, sa hinahanap natin. Papasok po sa standard natin Bali, yon, tinigil ko po yung dog food. Una-una po kasi hindi na po practical. Mahal po siya. Oo, mataas po ang crude protein nun. Siguro yun din ang dahilan kung bakit naaakit tayong gumamit nun, kasi mataas yung crude protein. Na kapag gumamit po ng mataas na crude protein, ang naiisip po natin, lalapad yung manok, gaganda yung katawan. Yung dog food kasi marami pang nutrition fact na meron po yan parang meron pa ata yung mga fiber, calcium, phosphorus, zinc, may mga vitamin E pa ata may vitamin E pa ata yan. Akala po natin pag binibigyan natin ng ganun magiging maganda po yung magiging performance ng manok natin, pero nagkamali po ako. Yun nga, sinasabi ko, kagaya nung sa kaibigan ko, simple lang yung pagkain niya pero magaling yung manok niya kasi yung bloodline po niya galing po sa isang maayos na breeder. Ibig ko po sabihin, mag-invest po tayo sa bloodline. Huwag po sa mga masasarap at mga special na mga pagkain pinagbibigay po natin. Dito po sa manukan natin ngayon, ang binibigay ko po na feeds lang sa mga alaga ko, hinahalo ko lang po yung 10 kilo na Integra 3000 at 10 kilo na cracorn, at naglalagay lang po ako ng 5 kilo na concentrate, yung 7 kinds. Ang naging resulta po
maayos po ang mga performance nila. Namumroblema na nga ako kasi kahit 30 to 35 grams lang yung pinapakain ko, may mga overweight na po tayo. Meron po ako ritong 2.6, 2.5, 2.4 na dapat ay nasa 2.1 lang kasi yung height po nila pang ganun lang, pero lumalapad po sila kahit ganun lang po yung pinapakain natin. Tapos pag binibitaw po natin, talagang nananakit po, parang masakit talaga, madiin mamalo. Kaya doon ko po napatunayan na wala po sa pagkain niya, nasa bloodline po yan. Siguro masasuggest ko lang on time na pagkain. Kung nagpapakain po kayo ng 6:30 lang po, wag nyo na pong gawing alas 10, alas 11, alas 12 o minsan fasting pa kasi nung gabi po yan. Pagmamanok po ang kaakibat po niyan responsibilidad po. Dapat po nating gisingan ng mga ayos yung mga yan para po mas maganda yung magiging performance nila. Mas nagiging magaling po ang manok. Ang isang magaling na manok, mas nagiging magaling na manok pag maaalagaan po natin ng maayos. On time na pagkain po, regular na purga, regular na ligo. At kumbaga parang maayos na linyada. Yun lang po yung mai-share ko sa inyo tungkol po sa dog food. Kumbaga parang hindi na po natin kailangan magbigay ng dog food. Una-una po mahal po 'yan. Tsaka hindi na po practical. Ang isa po pala na naging resulta sa pagbibigay ko ng dog food malakas po sa water intake yung manok. Siguro dahil mataas yung protina na kailangan niyang itapon yung iba, sumisip-sip siya ng maraming tubig. Yun po yung naging experience. Inuulit ko po, bali experience ko lang po yung sinishare ko sa inyo. Hindi po ako expert, hindi po ako doktor, hindi po ako vet. Nag-base lang po ako sa experience ko mula noong 2005 na pag-umpisa ko ng pagmamanok. Bali yun lang po yung masasabi ko tungkol dito sa paggamit ng dog food. Inulit ko po, hindi na po natin kailangan ng dog food. Ayan. Bali hanggang dito lang po tayo. Salamat po sa panonood at sa pagtapos nitong video. Ingat po kayo palagi at enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Sa muli, ako nga po pala si King, breeder owner po ng The Impaler Game Farm. Maraming salamat po. Ingat po kayo.